Pangulo, lahat naman yung appointee yung Pangulo Arroyo Yes. Diba? Yun nga sinasabi nila kung mag-a-appoint naman yung bagong Pangulo, kung merong electoral protest sakali against the newly elected president, magdududa ka rin kasi siya mag-a-appoint ng Chief Justice, diba? So yung mga... Kailangan magtiwala talaga na hiwalay ang justice system sa ibang branches of government. Pero tignan natin. Magtitiwala. Ayun ang malaking tanong doon. Siya yung nagpapasok So, paano tayo magtitiwala, di ba? Samantala sa Inquirer.net, pagpapanatag muli ng Malacanang sa publiko, bababa sa pwesto si Pangulong Arroyo matapos ang kanyang termino sa June 30. Ang pahayag po binitaw ni Deputy Spokesperson Charito Planas sa gitna ng pag-ugong muli ng spekulasyon na may tangkang palawigin ang termino ng Pangulo ng mga kaalyado nito. Lalo itong nagatungan ng sabihin ni Planas na posible ang military takeover sa gobyerno oras na pumalya ang automated elections at walang mahalal na bagong Pangulo. Siguro napagalitan si Planas. Tsaka gusto mong marinig si Pangulong Arroyo mismo. Dapat sa kanya, Diba? boss. Kasi nung December 30, no? 2003. Sinabi niyo. Pero kasi maraming ang nagdududa kasi ilang beses na rin niyang binawi. Yung mga pahayag niya. Samantala, go ahead. This time, kasi sana magkaroon din tayo ng kumpiyansa sa darating na automated elections. Although healthy na napag-uusapan yung mga iba't ibang isyong yan, pero sana parang maging confident din naman tayo sa diba? Parang bago to, parang lahat, basta bumoto tayo, gawin natin yung tungkulin natin. And, ginawa naman din ng lahat ng COMELEC para mapaghanda. Kasi based on her history, parang, baka biglang magtalikod na Lagi naman yung namang may sinabi duda, niya. Pinoy. Pero may mga ilang mga guro na bumagsak dun sa test, no? Kaya kailangan. Pero sinasabi panahon pa. ng COMELEC, dapat lang makita natin yung mas positive dahil hindi naman majority yung bumagsak. At least ngayon pa lang nagkagulo na, di ba? Samantala sa Manila Times naman po, 80% ng mga kumuha ng 2009 bar exams ang bagsak din. Ayon yan sa source ng pahayagan. Kaya naman, ang Korte Suprema pinag-aaralan na kung itataas nito ang passing percentage ng mga nag-exam. Inamin din ng source ng Manila Times na may delay ngayon sa pagre-release ng resulta ng bar exams. Hindi pa raw kasi tapos ang computation at tallying ng grades. September 2009 nang isagawa ang bar exams na kinuha ng mahigit 6,000 law students. Na-delay pa lang ang huling bahagi ng pagsusulit dahil sa pananalasa ng bagyong Ondoy. O yung taasan, maganda higpitan pa yan. Oo. Sa akin, gusto ko pumasa lang mga 100. Di ba kahit paano ba? Makita mo talaga. Paano para iaalagwa lahat Salang-sala. Kapalaran ng bawat mamamaya, di ba? Yung magkakakaso, yung ating mga polisiya at programa, sila mag-i-interpret. Kasi reflection yan Reflection siguro din ng mga eskwelahan kaya natatakot na baka mag-almahan. So binibigyan nila kumbaga ng leeway. Pero dapat, for me ang opinion ko dyan, higpitan lalo kasi talagang sasalain mo dapat kung sino yung mga magiging tagapagtanggol sa batas. Schools kasi dyan, pag kunwari yung walang pumapasa after many years, they'll shut it down. So syempre ayaw nila. Pero hindi okay na rin yan para may iwasan mga atornilyo. Di ba? Hindi nga, di ba? Ito, wag masaktan. Pero ilang taon na tayo nangyayari yung mga pumapasa sa bar, laging fraternity, di ba? Brotherhood. Di ba kahit paano, kailangan bigyan din natin ng kredibilidad yung profesyon na yan dahil lahat sila, kahit anong gawin mo sa buhay mo, kailangan mo abogado. Di ba? Kahit anong desisyon. Kahit talaga. Kahit ang away, anong problema, abogado Oo. Nahalal pa lahat. Yun, tsaka remember in the future, sila yung magiging nakaupo sa Korte Suprema. So, kailangan talaga mag-ingat. Kaya naging exciting ang matalakayan dahil sa mga abogado, laging may gray area. Yes. Diba? Walang yes and no lang. Walang ganon. Okay, yan po ang ating banner stories. Mga ika, nandito na po sa Pilipinas ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. Lumapag na po ang sinasakyan niya aeroplano sa NAIA mula sa Los Angeles sa Amerika. At nasa loob pa rin po na aeroplano si Manny. Siyempre, yung mga nandun sa may arrival area niyan, nag-aabang na. Ayan na. Si Princess. Ayan na. Ano kaya? Ang latest doon, iirin sa ating live. Kasama po ni Manny Pacquiao si Lala Roque na nasa aeroplano kasama ng Team Pacquiao. Ito na, Lala. Yes, Igan, magandang umaga sa inyo dyan. Ito na nga, kalalapag lang ng aeroplano dito, PR-103. Alam mo, at nandito kami sa runway at kanina bago nga tayo lumapag rito, lumabas itong si Manny dun sa may economy class, nasa business class kasi siya at kumaway siya, nagbigay din siya ng pagkakataon na magbigay ng autograph sa mga Pilipino naroon kasi nag-request sila bago pa man lumapag, nakiusap sila sa mga stewardess na kung po pwede ay lumabas doon si Manny para man lang kumaway at magkaroon sila magkakataon na malapitan ang kanilang idolo.
pinagbigyan naman ito ni Manny, kaya kanina kahit na bago lumapag, hindi pa nga nakakaupo itong si Manny. Ngayon ito, magkasama si Manny at si Jinky. Lalapitan lang natin ngayon si Manny para makausap natin siya dyan sa studio. Ito na, makikita niya. Kaya ako, i-describe ko, mamaya ko na lang yung makikita ko anong so si Manny, pero formal na formal ang kanyang attire. At ito nga si Manny kasama si Jinky. Manny, live tayo ngayon sa lang ni Arnold Clavio para mag-try sa mga kababayan natin na nag-aantay sa'yo doon. Manny, ito. Hello. Ay, good morning, Manny. Good morning. Kamusta biyahe? Nakatulog ka ba? Hello. Yes, Manny, kamusta ang biyahe? Ikaw ba'y nakapagpahinga ka para bago ka bumalik dito sa iyong bansa? Okay naman. Okay naman. Okay naman, nakatulog naman. Okay lang, ayos lang. May special request ka ba sa kinain mo? Ah, Ano ba kinain mo dyan? O may special kang request? wala naman. Wala. Ha? Ano lang dito yung chicken. Chicken. Okay. Oo. Okay. Manny, eto, napapahinga ka ng buong Pilipinas at ng buong mundo pa rin, no? Sa pamagitan ng Pinoy TV namin. Anong pakiramdam na nakabalik ka na uli sa iyong mahal na bayan? Masaya ako and nakabalik ulit ako at papiling ko yung mga anak ko. Siyempre, nakabalik ako sa sarili kong bayan. And pasalamat ako sa lahat ng mga tao na walang taong nagdasal at sumuportahan, lalo na sa nakaraan kong fight. Okay. Meron ka pa bang iniinda sakit sa katawan o lagpas na yung mga tinamumong pasa? Wala na. Wala na? Wala na. Nagkausap ba kayo ng umiidolo sa'yo, si Joshua Clottey? Doon lang sa